Tila sunod-sunod ang mga dagok sa buhay ng komedyanteng si Mura. Matapos magkasakit sa linggong ito, ang kanila namang bahay sa Ligao City sa Albay nasunog. Naalarma ang mga tiga-sitio Abibling sa Ligao City, Albay sa sunog na nangyari sa kanilang lugar nitong April 27. Kasi malayo po dito yung bombero. Tumawag na lang po ako sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Hindi pa mamistari yan. Magpakbo na sa ng balay. Alas tupok na lahat. Ang may-ari ng bahay na nasusunog, nanlumo na lang daw si Alan Padua na mas kilala nating lahat bilang ang dating artista na si Mura. Sa tagal mong nagtrabaho din na pinaghirapan mo rin to, hindi mo alam, ganito lang din mangyayari ulit. Kasi pang-tatlo namin sunog to eh, kalungkot lang kasi bigla rin siyang nawala. Nasunog yung bahay namin ngayon. Isa na namang malaking pagsubok ang hinaharap ngayon ni Mura. Hindi ko alam. Yun ang masakit. Kasi hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Bakit kasi nangyayari to sa amin eh. Kung pwede lang, magpahinga na lang ang din ako. Tuloy-tuloy yung pagpahinga ng buhay ko din. Nitong Huwebes, binisita ng aming team ang munting komedyante na pansamantala ngayong nakatira sa bahay ng kanyang tiyahin dito pa rin sa Ligao. Kwento ni Mura, nung gabing nasunugan sila, sa waiting shed muna sila nagpalipas ng gabi. Linagyan lang namin ng trapal, paikot. Tapos doon kami natulog. Hindi pwede kasi dito sa amin. May paniwala, pag nasunugan ka, unang gabi, hindi ka pwedeng makitulog sa ibang bahay. Tapos yung pangalawa, sa kapatid ko na ako nakitulog. Tapos ngayon, pangatlong gabi namin, lumipat na kami sa tito namin. Ipinakita ni Mura sa aming team ang tanging natira sa nasunog nilang bahay. Ang haligi nitong mga bato. Ang dalawang palapag na bahay ni Mura naabog. Sa isang iglap, mawala yung pinaghirapan mo, di ba? Hindi ko akalain kasi mahihina na kaming tao. Bakit ganito? Bakit lagi nilang pagsubok na binibigyan nila sa amin? Ganito na lang lagi. Kahit pilay ako, pinipilit ko pa rin maglinis kasi siyempre gusto ko malinis yung bakuran ko. Ngayon, wala na akong lilinisan. Ipinatayo ni Mura ang bahay taong 2005. 10 taon pong pagtrabaho ko sa showbiz. Ito po yung napondar ko, yung kapatayo rin po ako ng bahay. Nagkita kami ni Rian kanina, hindi niya ako nakilala. Nung nag-work ako sa showbiz, napondar ko rin to. Yung iba nun, mga kinita ko sa abroad, mga shows, kasama ko sila, Tito Dolphy, na nagko-concert po kasi sila doon. Tapos naman nila kami ni Mahal. Kasi hindi naman biglaan tong bahay ko na to na kunti-kunti lang bago natapos. Ba't niya ako hinahanap? Anong kailangan niyo sa akin? Matapos maglaylo sa pag-aartista, sa Bicol muna tumira si Mura. Dati yung ginagawa ko, umaacting-acting lang, comedy lang. Ngayon, malayo na yung ginagawa ko sa ginagawa ko dati. Ngayon, tatanim ako ng palay. Hanggang taong 2010, na-aksidente siya sa tricycle at nabali ang kanyang balakang. Tapak-tapakan nila ako. Nakakasawa na rin. Pansamantalang nagbukas muli ang pinto ng showbiz noon para kay Mura. Nagkaroon siya ng ilang projects. Higit sa lahat, naging daan din ito para muli silang magkita ng kanyang partner in crime, ang matalik niyang kaibigang si Mahal. Huli nating nasilayan si Mura nung namatay si Mahal. Masakit na dibdib ba? Hindi mo mailabas kasi hindi ko naman siya nakita eh. Sana nakita ko siya.
Kahit umanaw na siya, napasalamatan ko siya ng sobra-sobra. At may bago na naman ngang trahedya sa kanyang buhay. Dagdag pa sa ikinalulungkot ni Mura, ang ilan sa kanyang mga natupok na gamit, regalo pa raw ni Mahal. Yung binili kong higaan na plastic, binili ko pa yun. Binigyan ako ni Mahal ng pera. Kapanghinayang, siyempre. Ito ang alaala na dito kami ni Mahal nagkita. Hirap na ngayong maglakad si Mura, kaya nung kasagsagan ng sunog, wala raw siya halos na iligtas na iba pang mga gamit. Ito po yung unang nasalba ko na storage box na lagayan ko ng damit. Actually, pang araw-araw lang naman yung mga laman nito eh. Ito, nakasalba to dahil binuhat to ng pamangking ko palabas. Para akong natunaw. Tapos, karga ko ng hipag ko. Sabi ko, ay, parang ayaw ko nang makita yung bahay ko na nasusunog na nga. Dagdag kalbaryo ang kalagayan ng kanyang ama na si Juanito, na hirap din makalakad. Nadulas kasi ito nung binisita kamakailan ang nasunog nilang bahay. Hindi ako nakatayo. Katulungan nga ni ako kin. Nakabuhat. Gayunman, ipinagpapasalamat pa rin niya na ligtas silang lahat. Pero ano nga ba ang sanhi ng sunog sa bahay ni Mura? Nasunog yung bahay namin ngayon. Ayon kay Mura, ang isa sa mga kwarto sa ikalawang palapag, pinamahayan daw ng bubuyog. Yung legs ko na to, na mga kinagat-kagat to. Kaya ang mga bubuyog, pinausukan ng kanyang ama ng onlong o yung tuyong parte ng puno ng nyog. Nagdala yung tatay ko ng buunot para umalis. Makalipas ang ilang oras, Nanonood kami ng TV. Nawawala yung power. hanggang meron na lang silang naamoy mula sa pinausukang kwarto. Parang nasusunog na kuryente, gano'n yung wire. Tapos napansin ko parang may liwanag dito sa may pintuan ng kapatid kong babae. Tapos sinilip kong ganyan. Talaga gumagapag na yung apoy. Siguro hindi niya napansin. May nahulog na kapirasong baga doon sa dala niyang may apoy. Lulungkot nga eh, dahil nawala yung bahay namin. Wala naman akong pinagsisisihan gano'n. Aksidente lang din kasi nangyari. Matanda na rin si Papa. Malabo na rin yung kanyang mga mata. Mahirap naman eh, pagsabihan mo yung ganyan. Baka kung ano pa mangyari sa kanya eh. Si Mura hindi alam kung paano ulit ngayon magsisimula. So anong gagawin ko? Ano nilang gagawin namin? Para palakasin ang kanyang loob, sa araw na ito, ang mga kaibigan niya sa industriya may sorpresa. Ang nakakaantig na tagpo, susunod na. Good morning! Bahay ng dating komedyanteng si Mura sa Albay, tinupok ng apoy. Nasunog yung bahay namin ngayon. Sa Barangay Tupas is ongoing po ang training namin dyan sa mga tao dyan. Sila ay talagang walang maasahan just in case kasi nga doon sa terrain na mayroon sila. Para kahit papaano makatulong sa kanilang pang-araw-araw, ang lokal na pamahalaan ng Ligaw nagbigay ng tulong sa kanila. Ito naman po mga grocery ay dagdag tulong namin para sa pang-araw-araw nyo. Ang aming programa nagpaabot din ng financial assistance. Minabuti naming ipatingin ang kalagayan ng kanyang ama. Si tatay, kailangan natin ipa-x-ray yung baga niya, tapos itong hita niya. Kung may fracture, pwede naman natin siyang i-refer sa ortho. Yung sa gamot, meron naman siguro tayo dyan sa, sa center. Maraming salamat po. Sa ngayon po, naghahanap pa rin po kami ng possible referral sa kanila kung saan pwedeng makatulong po sa kanila sa pagpapagawa ng bahay nila. Samantala, para palakasin ang kanyang loob, ang mga dati niyang nakasama sa industriya may mensahe para sa kanya. Hello Mura, nalulungkot ako sa nabalitaan ko tungkol sa'yo, pero parati ka nga mag-iingat at nandiyan ng Panginoon para tayo ay parating bigyan ng lakas. Mura,
Sa buhay natin, may pinagdadaanan tayong mga bibigat. Pero ito, mayalagpasan din natin, bumangon lang tayo, manalig lang tayo sa Panginoon. Hi Mura! Kamusta ka na? Hope to see you soon. At mag-ingat ka lagi. At andito lang kami lagi. Kaming mga kaibigan mo sa industriya. Ang dalangin ko muna sa mga oras na to ay lahat kayo ng mga mahal mo sa buhay ay ligtas at nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan. Sana ay one day magkasama-sama tayo ulit, no? Masaya ako dahil kahit paano naalala nila ako. Mayroon pa naman nakakaalala sa akin, gano'n. At saka, thank you na rin dahil gusto pa rin nila akong tulungan. Nandito kami, kung kailangan mo dyan ang mapaayos namin ng iyong bahay, maging part kami sa pag-ayos ng bahay, we will do it. At a little bit of assistance pagdating po sa financial, we will send you. Nanliliit man daw ngayon si Mura sa mga dinaranas niyang pagsubok, nananalangin siyang mulit-muli niyang malalagpasan ang lahat ng ito. Natupok man ng apoy ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Umaasa siyang patuloy pa rin daw mag-aalab ang malasakit sa kanya ng mga dati niyang kasama at tagahanga. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.